Good morning po sa inyo mga kababayan. Pag-usapan natin ito ang latest senatorial survey. At ito si Senator Amy ay pumalag dun sa napabalita ng nakaraan na I think a week ago, naibalita na siya at saka ito pong si um, Villar, anak ni Cynthia, gumastos na sila ni Camille Villar ng tig 1 billion pesos mahigit. So yung suma total kumbaga na gastos na umaabot ng 4 billion mahigit mula ho sa lahat ng mga kandidato, kalahati daw po doon sa ginastos na yon ay sa kanilang dalawa. At tag 1 billion pa. Aba naman, nag-usap ba kayo? Now, tingnan naman po natin, worth it ba yung kanilang ginastos na tig 1 bilyong pesos na idinay ni Amy? Okay, sabi rito po sa survey, ng Tangere. Alam ko ito, parang itong January lang ito. Ginawa ito para hanggang 18 ng January yung survey na to. Sabi rito, number 1 pa rin daw po si Erwin Tulfo, pangalawa ay si Bongo, and then another Tulfo, and then Tito Soto, dating Senate President, Manny Pacquiao, Pia Cayetano, isa sa mga bet ko, and then ang number 1 kong bet dito ay si Menhor Abalos. And then si Bong Revilla, hindi ko bet. Hindi ako satisfied sa kanyang trabaho. Tagal yan ng senador. Okay, kahit na yan po ay nakalinya sa ating Pangulo. But anyway, ang tinitignan po natin dito, hindi po kung ano yung gusto natin at ano yung dapat na ranking nila. O hindi po, ano po ang nakikita nating realidad base rito sa survey. Okay, and then sumunod pong page ng pang 7 ay si Francis Tolentino, na isa rin sa mga nasa bet ko po. Lito Lapid, ayoko nakipinuno. And then Ping Lacson, mga kababayan, talagang karapat-dapat na ibalik natin po ito sa Senado. 'Di ba? Kasi talaga namang marunong. And then yung gumastos ng napakalaki, Senator Amy Marcos na tumatanggi. Yan, pang 11 to 15 ang ranking nila. Pareho po sila ni Abby Binay, Bato de la Rosa, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Okay? And syempre si Pampilo Lacson. So sila po yung nag-aagawan po sa ranking na pang 10 hanggang 12. Yan po yung pinag-aagawan nila dyan na ranking. Ngayon, eto naman pong si Abby Binay, isa rin po ito sa mga bet ko na mga kandidato sa pagka-senador. Kiko Pangilinan, no. Hindi ko pa rin nakakalimutan yung batas na ginawa niya. Kaya ho, ang dami nating batang suwail dahil lang magulang. Diba? Nawala ng kapangyarihan magswito sa kanilang mga anak. Tapos isa rin sinabi niya noon, pareho nung kay Sarah. Medyo mas lighter lang. Sabi niya sa bangkay ni Apolacay, hindi sila nakakasiguro na habang panahon na nakalibing siya dyan. Ano ibig sabihin, papahukay mo? O huhukayin mo rin? Diba? Kaya tuloy ginagaya ka dahil sa batas na ginawa mo at ngayon naman ay pananalita mo, hindi ka magandang ehemplo sa nakababata. Tignan mo, ginaya ka ni Sarah. And then, panghuli ho, si Bam Aquino. Okay? Ngayon, meron na naman pong bagong, ito nga yung sinasabi ni Amy, hindi raw po totoo na bilyon na ang nagastos nila. Nag-usap pa kayo? Malayo ito sa katotohanan. Kung may ganun kaming kalaking pera, imposible namang wala. Diyos ko. Ipinambili ko na lang sana ng bigas at Nutriban talaga naman para maipamigay, sabi niya ho, noong January 22. Pero, ayon po rito sa lumabas na top ad spenders on TV, radio, print, and billboards na mula po sa Nielsen Ad Intel. Nakuha po natin ang post na ito dyan po sa GMA Public Affairs. Ang nangunguna, hindi na po si Senator Amy Marcos, wala na hong iba kung hindi po si Camille Villar. Masos ng 1 billion nga naman mahigit. Diba? 30 milyones lamang ang nilamang ni Camille. Kay Senator Amy Marcos, pangalawa po, kalahating bilyon mahigit, ay si Abby Binay. Kailangan niya pang trumabaho talaga. Ako hindi ko ramdam ang kampanyang ginagawa nito ni Abby. Alright, and then Francis Tolentino, El Rey Villafuerte. Aba naman, ano ho bang tinatakbuhan ni El Rey Villafuerte? Mga kababayan, ano ba tinatakbuhan dito? Ang laki ng ginastos pang senador. Siguro baka gobernador o ng Camarines Sur ng probinsya namin.
Ngayon, sumunod po naman sa kanya ay eto ho si Benhur Abalos. Yan, 314 million. Okay, and then Bong Revilla. Aba, halos kalahati. Ha? 140 million na gastos niya. And then Bongo. Naku, super worth it naman po ang ginagawa ni Bongo. Di ba? Kasi, bigay bola, mag-abang ng mga tao sa daan, pilitin na mabigyan ng tulong, with camera. Aba naman, very effective po kasi para sa kanya, yung kanyang pitch palagi na Mr. Malasakit. Di ba? At yung Malasakit Center concept na akala nila, siya ang gumagastos, sumasagot sa mga gastusin sa ospital, 'di ba? Ang totoo, wala pong pondo kahit piso ang Malasakit Center. Ang nagagamit pong pondo ng Malasakit Center, pag binibigyan po siya ng DSWD ng pera. Ngayon, wala na pong ibinibigay na cash ang DSWD sa kanya. Bagkus ang mangyayari po, isulat na lamang guarantee letter. Pareho ng kay VP Sara sana sa OVP. Bibigyan sila ng allocation, yung budget na hinihingi ni Sara, ay ilalagay ito sa DSWD. Sila yung, kumbaga, safekeeper ng pera, kumbaga. Ngayon, ang gagawin lang ng mga lumalapit sa kanyang opisina ay bibigyan nila ng sulat para pumunta sa punerarya. Ngayon, yung guarantee letter from the OVP, pag nakuha ng punerarya, halimbawa palibing, ang gagawin ngayon ng punerarya, sisingilin ito sa DSWD. Mukha yatang ayaw nila yung ganon. Di ba? Kaya nga merong bagong update ngayon. Ang budget daw, I don't know, patingin ko, kalokohan lang ito, tinaasan daw ang budget ng OVP. Parang nabasa ko kanina, 10,000 kabaong ipapadala sa OVP. Ano yung magiging OVP funeral parlor? Ay, nako. Tapos yung tree planting nila, di ba? Nilabas na rin yung report. Anyway, balikan natin to. Ngayon, eto ho, lumabas na rin po ang katotohanan. Ang vendors party list, grabe ho, ha? Ang laki na rin ng nagagastos. Di ba? Sumunod ang talino at galing ng Pinoy Party List Group. Ito yung TGP. Talino at galing. Akala ko yung the generic pharmacy. Iba pala ito. Ito pala ang talino at galing ng Pinoy. Aba naman. Diba? Ang dalawang party list. Nakikipagkarerahan sa mga senador. Anyway, nationwide campaign din naman po kasi yan. Natural lang po talaga na malakihan rin naman po ang kanilang nagagastos. Milyones din naman. Mahal din naman ang bayad ni vendors sa mga vloggers nila at doon po kidiwata na kanilang superstar sa kampanya na akala ng lahat ay magiging kongresista kapag nanalo ang party list niya. Diba? Saan ka ba namang nakakita na fourth nominee? Kailan ba nagkaroon ng fourth nominee? Hanggang third ga lang. 3 pwesto lang ang pwedeng, 3 seats lang ang pwedeng makuhang pwesto ng isang party list. My God. Grabe no, dami ng pera. Pero ako, para sa akin po, hindi naman po mauubusan ng mga matatalino, magagaling na mga Pilipino na pwedeng maglingkod sa atin. 'Di ba? Like in the Senate, di tama na muna, presidente natin, Marcos. Di wala munang senador na Marcos. 'Di ba? Lalo na, panig sa kalaban. 'Di ba? Wala munang Binay. Wala munang Binay. Wala palang Binay ngayon, mag-iisa lang, graduating pa. 'Di ba? So, wala, ibig sabihin, wala pong Villar. Sapagkat nandyan si Mark. Iba, kailangan ba doble-doble kayo? Ano ba to? 'Di ba? Mambubuli? May bulihan bang mangyayari? Kailangan kaya Kamag-anak Incorporated, family corporation na ba ang ating Senado? 'Di ba? Dapat isa lang. Hayaan natin si Mark. Pagka ayaw na ni Mark na tahimik, saka naman po si Camille. Dapat ganon. Then yung mga Tulfo, nandiyan naman po si Kuya Raf-Raf. At hindi nyo muna pabayaan si Kuya Raf-Raf. At kailangan ni dalawa kayong bago na magsumiksik. Ano to?
Di mangyayari dito, Tulfo Brothers sa Senado. Alang yung buhay ito. Ay, nako. And then, Bong Revilla. Grabe. Lahat na ng angkan. Ha? Parang kulang na lang yata pati ang barangay Kagawad. Kamag-anak pa rin nila. I mean, kapamilya pa rin nila. Nila Bong Revilla. Diba? Wala na hubang ibang trabaho. Kailangan lahat kayo. Parang si Vilma Santos, ano ho? Tangay-tangay ang kanyang anak na bunso sa Batangas, congressman. Ni mag-PTA yata, hindi pa naranasan nun magpresidente. Di ba? Tapos si Vilma na kung tutuusin siya po yung may kagagawan no ng dahil po nagkabaha-baha doon. O kung galing yan, resulta ho yan ng ng mga nauna niyang desisyon, di ba? Tungkol po doon sa sa mga makabundukan nila. O syempre ho, long term ang effect, ang long term po bago lumabas ang resulta niyan. O na maputol lang mga bundok, mapapag, o ano nga nangyayari ngayon dito? Nakalbo bundok. O edi bumaba yung lupa, ayaw nyo ng bundok sumama sa tubig, kawawa residente. Diba? Kaya nga sabi ko sa mga kamag-anak namin na dyan sa Batangas, aba, mag-isip-isip naman kayo. Hindi naman porket kamag-anakan ninyo ang asawa niyang si Ralph, iboboto nyo na si Ate V. Pagpahingahin nyo na matanda naman na Napatunayan niya na yung sarili niya. 'Di ba? Naranasan niyo na yung epekto. Oh. Pumili naman kayo ng iba. 'Di ba? Walang masamang pumili ng bago. Malay nyo, nasa bago. 'Di ba? Ang forever. Ay. Oh my God. Okay, so Senator Amy Marcos. Sabi ano daw, totoo daw, malaki na raw na gastos nyo. Bakit? Ramdam ba ang pagkatalo? 'Di ba? Ramdam na ba? Ay nako. Sabi nung yung mga loyalista nga, sabi nga nila, hindi na namin boboto yan. Ayaw na namin yan. Pati yung mga ibang mga taga Ilocos daw, ayaw na rin sa makamak ba naman under destabilization yung opisina ng kapatid niya. Tapos sasabihin niya, kahit mag-isa na lang ako, Duterte pa rin ako. Ay nako. Okay, iyon natin to.